4 na lalaki. Hindi raw sila nakapalag dahil armado ang 4 na lalaki ng kalibre 38 at kalibre 45 na baril at balisong. Sa ulo, sa muka, lahat. Talagang tinutukan ako ng barel. Kahit nga nung nagtatali siya sa akin ang baril niya nakaganito kasi isang kamay naman papulupot ng pulupot sa kanya Natigilan siya sa paghawak ng barel nung ang aking kamay at bibig may tali na yung kamay ko at yung aking bibig ay may tape na. Pati ang babaeng ito na halos mangiyak ng aming kausapin, tila isang bangungot daw ang dinanas ng mga oras na yon. Kinakaladkad po nila ako saka yung anak ko na turo ko daw po sa kanila yung fire exit. Tapos sabi ko, hindi ko po talaga alam yung fire exit dito. Huwag niyo po akong saktan. Kunin niyo na lang po kahit ano kong gamit dito. Tapos po nung umiyak ko yung anak ko, sabi patahimikin ko daw po. Tapos kutsilyo na naman po yung tinutok sa amin. Rumuronda raw ng mga oras na yon, ang ilang barangay tanod ng mapansing kakaiba ang nangyayari sa nasabing bahay. Ngayon may naginig kami sumisigaw sir, mga babae at bata. Ngayon pagpasok namin sa loob, may tumakbo sir, 2 lalaki. Papasok ng bahay. Ngayon nung sinundan namin, tumakbo na yung mga bata palabas. Sir, pagpasok naman namin ng babang bahay, yung isang lalaki na agapos na, pababa na hagdan, nakabusal, yun na sir, tapos yung 4 na suspect, umakyat sa taas sir. Nagkagunan ng habulan, dumaan sila sa likod, tapos hanggang sa naengkwentro na namin sa may Pico, sa may kahabaan ng Pico sir. Agad daw silang nagpatawag ng tulong. Bagaman tinanggapan ng mga suspect na tumakas, agad naman silang nahuli. Sospetsa ng ginang, ang 1 linggo na nilang kasambahay ang kasabwat ng mga suspect dahil umano sa mga palitan ng mensahe sa cellphone ng isa sa mga suspect. Definitely ang kasabwat yung katulong namin. Meron kaming maid na isang linggo pa lang sa amin. Yun yung kasabwat nila kasi nakita ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin yun yung tumulong na nagtawag ng tulong para sa amin ng mga barangay. Kasi napansin niya, paglabas ng maid na may daladalang basura, meron agad 3 lalaki na pumasok. Nailarawan naman ang nasabing kasambahay at ayon sa artist sketch ng PNP Mandaluyong, tinatayang may taas itong 5'2". Bungi, payat ang pangangatawan, maputi, kulot ang buhok, lubog ang mga mata at malalim ang mga pisngi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing krimen. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang 4 na suspect. Igan, hinahanap na nga ng otoridad ang kinaroroonan ngayon ng kasambahay na bigla na lamang daw nawala bago pa man mangyari ang krimen. Igan, paalala ng otoridad na mag-ingat sa mga kukuning kasambahay. At ipapakita nga natin ngayon sa monitor ang artist sketch ng kasambahay na nagngangalang Gina na bigla na lamang daw nawala bago mangyari ang krimen. At ayon sa mga otoridad ay maaaring tumawag lamang sa PNP Mandaluyong hotline na 571-6004. Ulitin ko mga puso ay 571-6004. Yan po ang hotline ng PNP Mandaluyong sakaling makita ang larawang ito ng kasambahay. Igan? Babae pala yun. Gina pangalan. Yes, Igan. Okay. Maraming salamat, Haji Rieta. Paalala lang po mga kapuso, huwag niyo pong baliwalain ang mga nakapaskil sa mga escalator. Sundin niyo ito para sa inyong kaligtasan, lalo na po sa mga bata. Sa Maynila, isa na namang bata ang naipit sa escalator sa isang mall. Narito ang report ni Rafi Tima. Wala pang 1 buwan mula nang maipit ang kamay ng isang batang lalaki sa escalator ng Pure Gold Supermarket sa Caloocan. Pero eto't may bata na namang naipit sa escalator sa SM Manila. Ayon sa mga nakasaksi, kasama raw ng bata ang kanyang mga magulang pababa sa escalator nang mangyari ang insidente. Naipit daw ang kamay ng 2 taong gulang na lalaki sa mismong hawakan ng escalator na agad umunong ipinatigil ng nakabantay na gwardya. Pero umabot pa rin daw ng 10 hanggang 15 minuto bago tuloy ang natanggal sa pagkakaipit ang kamay ng bata. Buti na lang at gawa sa goma ang hawakan ng escalator, kaya wala raw tinamong galos o sugat ang kamay ng bata ayon sa mga saksi. Tumanggi mo nang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng naturang mall. Wala ring reklamo o anumang record ng insidente sa General Assignment Section ng Manila Police District at maging sa MPD Station 5. Ayon sa isang eksperto, hindi nakapagtatakang puro bata ang naaaksidente sa mga escalator. Makikita po naman ninyo na bata lang yung naiipit eh. Hindi adult. Kaya may kung minsan baka yung gamit ng bata na tsinelas o sapatos
manipis o kaya may mga borloloy. Kung magkaaberya, may emergency button naman para pahintuin ang ilang escalator. Pero mga eksperto lang daw dapat ang gagamit nito. Kaya hindi pinapakita po sa general public yun kasi baka kalikutin lang po eh. Kaya maintenance lang po ang pwedeng gumamit doon. Payo ng eksperto, sundin ang mga karaniwang nakapaskil sa mga escalator sa ligtas na paggamit nito at bantayan lagi ang mga bata. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Isang bahay sa Quezon City nasunog dahil sa hinihinalang problema sa linya ng kuryente. Sa Lapu-Lapu City, Cebu naman, patay ang isang babae at kanyang anak matapos masunog ang kanilang bahay. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Kitang-kita sa video ito kung paanong binalot na makapal ng usok ang compound na ito sa Talayan Village sa Quezon City. Sunod na bumulaga sa mga residente ang naglalagablab na apoy. Ayon sa may-ari ng bahay na si Patricia Lim, sinubukan pa raw nilang apulahin ang sunog gamit ang fire extinguisher. Hindi madala eh. Hindi na kaya na. Kasi pag yan, lakas na eh. Hindi na maano eh. Yung tumakbo kami, nagtawag kami sa Talayan ng bombero. Buti na lang at walang tao sa nasabing bahay na nagsisilbi raw nilang stock room para sa mga delata at lumang appliances. Electrical failure, electrical overload. So wala pa naman tayong pwedeng i-roll out. Sa kabutihang palad din, hindi na kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay dahil sa firewall. Ang firewall ay napakahalaga ho niyan. Ito'y isang bagay na magpo-protect yan na hindi mag-spread ang apoy. Kapag nagkaroon ng sunog, ito'y nagiging parang stopper at hindi na nag-spread. Hindi naman pinalad ang mag-inang Belia Jewel Veloso. Nang masunog ang bahay nila sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City sa Cebu, hindi na kasi sila nakalabas pa ng buhay. Hinihinalang bentilador na naiwang nakasaksak ang sanhi ng sunog. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Sa Cebu City naman, nagliyabang kisame ng banyo ng selda ng isang police station doon. Mabilis namang naapula ang apoy na inakala ng mga pulis na dulot ng problema sa linya ng kuryente. Pero ayon po sa mga fire investigator, isang bote umano ang pumutok sa nasunog na kisame. Nakuha naman sa bulsa ng ilang inmates ang ilang sigarilyo at lighter. Nakakuha rin po ng sigarilyo at lighter sa loob ng selda. Pero itinanggi ng mga preso na sinadya nilang sunugin ang kulungan. Tuloy naman ang investigasyon ng mga pulis at bombero sa pinagmula ng apoy. Ilang lugar sa Metro Manila, inulan itong magdamag. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay dulot po ng o dala ng easterlies na nagdudulot ng kaulapan at nagbibigay ng kalat-kalat na pag-ulan. At hanggang nakakonsentrate ang easterly sa silangang bahagi ng bansa, patuloy na makararanas ang Metro Manila ng pag-ulan. Wala naman daw na itatalang namumuo sama ng panahon o LPA ang Pag-asa. Pero asahan pa rin daw ang pag-ulan ngayong panahon ng tag-init. Actually, yung pag-ulan ngayon, dulot po yun ng easterlies. At pagka may easterlies kasi yun po yung hangin na nanggagaling sa east at ang characteristic niya nito ay warm and moist. Ibig sabihin mainit saka mambasa-basa. Pagka merong kasi easterlies, nagkokos din to ng pagbuo ng kaulapan at ito po yung nagbibigay ng mga kalat-kalat na pagulan po. At ito po yung nakatutok po dito sa eastern section ng Luzon kaya abot po hanggang Metro Manila. Ito po yung nagpapaulan dito po sa Metro Manila. Isang lalaki na tagpong patay sa isang kanal sa Ibaan, Batangas. At bakit kaya nakasuot ng wedding gown ang kapuso actress na si Marian Rivera?